magandang araw mga ka-GDA Channel. Ako po muli, Jason De Asis, na magbabahagi sa inyo ng ilang mahalagang impormasyon kaugnay sa ating mga napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo at nababasa sa mga pahayagan, ngayon din sa mga social media. Ito po ay may kaugnayan sa naging bahagi ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., Executive Director ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o itong NTF-ELCAC. Ito po ay may kaugnayan sa Barangay Development Program ng NTF-ELCAC na nananatiling isang makapangyarihang kasangkapan ng ating pamahalaan sa pagpapabuti ng buhay sa mga malalayong lugar na madalas pinupuntirya ng mga rebeldeng grupo. Alam po niyo mga kaibigan, simula noong 2021, matagumpay na naipatupad ng Barangay Development Program o BDP ang mga proyekto para sa infrastruktura sa geographically isolated at conflict vulnerable areas. Nagiging sagot po ito sa mga problemang ginagamit ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o itong CPP, NPA, NDF. Ito ay upang linangin at gawing kasapi ang mga tao sa kanilang kilusan. Ayon nga po kay Yusek Ernesto C. Torres Jr., Executive Director ng NTF-ELCAC, naging mahalaga ang BDP kasama ang Amnesty Program at Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP sa pagbuwag ng aktibong guerrilla fronts ng New People's Army mula 89 noong 2019 hanggang sa wala na nitong 2024. Isang malinaw na patunay ito ng tagumpay ng administrasyon sa pagsugpo sa rebelyon. Para sa 2025 mga kaibigan, muling inirekomenda ng NTF-ELCAC ang 10 million pesos pondo sa bawat barangay para sa 780 beneficiary barangay sa ilalim ng National Expenditure Program Proposal. Ang mga proyekto tulad ng farm-to-market roads, mga paaralan, health station, elektrikasyon at sistema ng tubig ay kinilala at hiniling mismo ng mga barangay. Ngunit dahil sa pagbawas ng budget mula 10 million pesos sa 2.5 million kada barangay, nagkaroon ng hamon sa implementasyon ng mga proyekto. Sa kabila nito mga kaibigan, nananatiling determinado ang NTF-ELCAC na maghanap ng karagdagang pondo upang masiguro ang tuloy-tuloy na kaunlaran. Noong nga po nakaraang taon, ang ating pong babaybayin na nakalipas na nangyari ang parehong sitwasyon. Sa agarang aksyon po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inutusan niya ang Department of Budget and Management na maghanap ng pondo upang madagdagan ang alokasyon ng BDP. Dahil dito mga kaibigan, mula sa 2.5 million, nadagdagan ito ng karagdagang 5 million mula sa unprogrammed funds, kaya umabot sa 7.5 million ang pondo kada barangay para sa 2024. Sa tulong ng mas mataas na budget, naipatupad pa rin ang mga kinakailangang infrastruktura sa 864 barangay na siyang tumugon sa mga pangangailangan ng mamamayan at naging epektibong panlaban sa propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pinatunayan ang tagumpay nito ang dedikasyon ng administrasyon at ng NTF-ELCAC sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa kabila ng hamon sa budget. Ang Barangay Development Program ay nanatiling simbolo ng malasakit at aksyon ng pamahalaan para sa mga mamamayan nito, lalo na sa mga nasa pinakamalayong bahagi ng ating bansa. Sa ating pong opinion mga kaibigan, ang Barangay Development Program ay patunay ng dedikasyon ng ating gobyerno sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa mga malalayong lugar. Sa kabila ng hamon sa budget, ang mabilis na aksyon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay nagpapakita ng tunay na malasakit sa mga barangay na dating nasa bingit ng kaguluhan. Ang ganitong uri ng programang pangkaunlaran ay mahalaga hindi lamang upang magbigay ng infrastruktura, kundi upang ipakita sa mga mamamayan na kaya ng gobyerno na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ang mga tagumpay nito mga kaibigan ay indikasyon ng epektibong pamumuno
at pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno. At yan po yung ating ibinabahagi ngayong araw nito. Ito pa rin po si Jason De Asis sa JDA Channel. Ugaling Tumutok. Maraming salamat po.